Finally, nakabalik na si Asta sa Clover Kingdom and matapos niyang makita ang mga karumal-dumal na ginawa nitong si Damnasio ay hindi niya na napigilan ang kanyang galit. In this chapter, we finally get to see ang Asta versus Damnasio. It is the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button. Ngayon, hindi na natin papatagalin pa para makapag-catch up ka sa kwento ng chapter na ito. Siguraduhin mo munang napanood mo na ang previous video na about sa Black Clover chapter 365. May kita natin sa pinakaunang page na ang title ng chapter ay The Star of the Show, and may kita din natin sa pinakaunang panels na nagbigay na ng signal itong si Ryuya na finally nakumpleto na nila ang ritual para sa Door of Destiny, kaya naman ngayon ay nag-appear na itong si Finral sa loob ng parabang isang portal sa may likod nitong si Asta. Nagulat siya at nagtataka kung paano nakarating si Finral, pero hindi na yun kailangan i-explain dahil nabigay na sa kanya nitong si Ryu ang mga detalye about doon. Nagpapaalam na siya sa lahat kasama na ang Ryuzen 7 habang nagbibigay ng kanyang deepest appreciation and gratitude sa ginawa nila dahil nga sa Ryuzen 7, sa Land of the Sun at kay Ryuya ay mas lalo siyang lumakas at nagkaroon ng power up. Pero napansin dito ni Ryuya na para bang meron pang isang space para sa isa pang pasahero na kumbaga pwede pa silang mag-transfer ng isa pang tao sa Door of Destiny. Hindi lamang isang tao ang capacity nito, kaya pwede pa silang magpadala ng isa pang miyembro. Kaya naisipan ditong pasamahin ni Ryuya itong si Ichika. At first, hindi pa sana pumapayag itong si Ichika dahil unang-una ayaw niyang lumayo dito sa kanilang shogun dahil isa nga siya sa pinagkakatiwalaan nito and nagsaserve si Ichika na para bang isa sa mga bodyguard nito. But then, ipinangako sa kanya ng strongest ng Land of the Sun na itong si Mushoku Takeyoga na sisiguraduhin niyang poprotektahan niyang Land of the Sun for the temporary moment na mawawala itong si Ichika. And actually, may dinagdag pa dito itong si Mushoku Takeyoga na para bang ito daw si Ichika ang pinaka-compatible sa bagong skill nitong si Asta. Now that is something na kailangan nating abangan dahil hindi pa natin yun nakikita, and surely that will be a very huge na pasabog pag nangyari na gamitin ni Asta ang skill na yun. Maaaring para bang isa yung merging na skill or merging na magic na ginagamit nitong si Asta at ni Ichika. Hence the reason kung bakit sinabi nitong strongest ng Land of the Sun na nag-work the best daw ang skill nitong si Asta kapag itong si Ichika ang ginagamitan niya, na kumbaga ito ang pinaka-compatible na individual para kay Asta. Hindi natin alam kung yun ba ay ang bagong skill or pwede ding yun ay ang training na ginagawa nila ni Asta. Pero as for me, I really think and hope na isa yung bagong skill, bagong atake or bagong magic, dahil kung training lang naman, sigurado namang magaling din naman mag-train itong si Mushoku Takeyoga, and itong si Takeyoga pa nga ang nagbigay kay Asta ng way para ma-reach niya ang kanyang full potential sa paggamit ng Zeten. Because of this, nag-agree na si Ichika, pumayag na siyang sumama kay Asta sa Clover Kingdom. Therefore, we can expect na magkakaroon ng family reunion or ng pagkikita sa gitna ng magkapatid na Yami, wherein we might get an emotional reunion dahil alam naman natin na galit itong si Ichika kay Yami kahit hindi niya alam kung anong katotohanan. Maaring dito'y lumambot na ang puso ni Ichika at magkaroon na ng maayos na relasyon sa gitna ng dalawa. And then nangyari na nga ang mga bagay-bagay, nag-proceed na ito sa dapat na mga mangyari, nagbid na ng farewell si Ichika, si Finral at si Asta sa Land of the Sun at pumasok na sila sa Door of Destiny. But what's sad here is, pagkapasok ni Asta sa Door of Destiny at nang makarating siya sa kabilang side ng portal, ang bumungad sa kanya ay ang nangangalat na dagat ng mga bangkay. Habang si Lucius Zogratis naman nananatiling nakatayo at nakatitig sa kanilang dalawa as if inaantay na lang talaga niya na dumating itong si Asta matapos niyang patumbahin ang lahat ng Black Bulls members, ang lahat ng mga tao sa Witch Kingdom. Here we can see in this panel kung gaano kagalit itong si Asta, at dito ay nag-aalala din itong si Finral, pero as of now nakasurvive pa rin naman itong si Nero tulad na nga na nakita natin sa previous chapter. Dito ay binabandaan na nitong si Damnasio itong si Asta na matapos daw niyang patumbahin ang lahat ng pwedeng lumaban, si Asta na lang ang natitira na kailangan niyang patayin. However, bago pa malamang matapos ni Damnasio ang kanyang statement agad na nag-release itong si Asta ng kanyang Demon Slayer Sword at nag-ooze out ang kanyang anti-magic. Nabalak sana ni Finral dito na tulungan si Asta gamit ng kanyang special magic, pero sinabihan siya ni Asta na mas mag-focus na lang daw itong si Finral sa pagre-recover at pag-heal ng mga nasugatan, ng mga injured at ng mga severely damaged na mga membro ng Black Bulls, pati na rin ang mga miyembro din ng Witch Kingdom. Sinabi niya kay Finral na wag tong mag-alala at sinisigurado niya na kayang-kaya niyang i-handle si Damnasio gamit lamang ang kanyang sarili.
Then we get to see a very hard panel ng ating main character ng Black Clover na si Asta na nagsasabing I am not going to lose again. Na hindi na daw siya ulit matatalo. It's as if talagang dinamdam at dinibdib ni Asta ang pagkatalo niya dito kay Lucio Socrates on the very first time. Kaya as of now, talagang ginalingan niya sa training. Kaya ngayon napaka-confident niya na kayang-kaya niyang talunin itong si Damnasio. Unwavered din naman dito itong si Damnasio habang iniisip niya na hindi magiging effective ang kanyang skill magic para sa anti-magic, kaya ang kailangan niya gamitin dito ay ang kanyang atmospheric magic. Ginamit niya agad ang kanyang atmospheric magic nang walang alinlangan kay Asta. However, hindi rin ito naging epektibo dahil marunong nang gumamit si Asta ngayon ng kanyang anti-magic. Meron na siyang napakataas na level of control at kaya niya nang balutan ngayon ang kanyang paligid ng anti-magic. It's as if meron na siyang anti-magic cloaking without even using Devil Union mode. Isang napakalaking hacks nito dahil kung kaya tong gawin ni Asta ng pangmatagalan, it's as if napaka-invincible niya dahil kung ang mundo nga ng Black Cloververse ay umiikot sa mga magic, paano na lamang kung may nagbabalot kay Asta na anti-magic? Walang makakadikit kay Asta. Gulat na gulat si Finral dahil way back then hindi pa naman ganito kataas ang level of mastery and control ni Asta sa kanyang anti-magic. But now, we can clearly see na talagang it's as if may free control na si Asta sa anti-magic na libe. Maging itong si Damnasio gulat na gulat din, and as of now wala na siyang ibang magamit kay Asta dahil maging ang kanyang atmosphere magic nga naninigate ng anti-magic nitong si Asta, habang si Asta naman unti-unting lumalapit kay Damnasio confidently habang ginagamit ang kanyang anti-magic cloak. Isang napakaangas na panel ito para kay Asta dahil sa dami-dami nga ng mga Magic Knights na lumaban kay Damnasio lahat sila napatumba, pero ngayong si Asta ang kaharap kay ni Damnasio, it's as if para bang hindi niya dinadamdam itong si Damnasio and dilalapitan niya ito without any defenses, without any preparation. And then since itong si Damnasio nga is deemed one of the strongest paladins, kumbaga hindi lamang sa lahat ng mga angels na na-reincarnate ni Lucio Socrates, maging sa larangan ng mga paladins nabigyan siya ng titulo na isa sa pinakamalakas dahil nakita nga naman natin na napaka-invincible ng kanyang atmosphere magic at napaka-defensive naman ang kanyang scale magic. But now that he realized na maging ang kanyang atmosphere magic will never be effective laban dito kay Asta nang dahil na nga sa kanyang anti-magic cloaking, naisip niya ngayon and wala na siyang choice kung hindi ang mag-resort sa kanyang final lalas. Ang gamitin ang kanyang sword na merong parabang hindi din natin makitang way ng pag-damage sa kalaban, pero as long as ginagamit niya ang slash nito, nakita naman natin sa previous chapters na nakakapag-inflict ito ng napaka-severe na damage. Habang nagsisurge at naglo-launch ng isang napakasimpleng physical attack nitong si Damnasio dahil confident nga siya sa kanyang sword, towards dito kay Asta nagsisprout siya ng mga walang kwentang bagay tulad na lamang ng mga sinasabi pa ng iba pang paladins na tungkol sa pagbibring ng peace nitong si Lucio Socrates sa mundo. Pero sinagot naman siya ni Asta na what they're bringing is not peace dahil kitang-kita naman natin na pinapatay nila lahat ng humaharang sa kanilang way and tinitreat nila as hindrances ang lahat ng mga individual na kumakalaban at hindi nag-agree sa kanilang gustong mangyari. Also in this panel, we can clearly see kung gaano kagalit itong si Asta dahil sino nga naman hindi magagalit matapos mong makabalik sa lugar kung saan ikaw ay nanggaling, makikita mo agad ang bangkay at ang nagkalat na mga severely injured na mga kaibigan mo. And for the very last page, we get to be blessed with a double spread page wherein sa unang panel makita nating pinenetrate and pinutol ni Asta ang sword nitong si Damnasio. And sa last panel naman, we get to see na dinamay niya maging ang katawan ni Damnasio, ang pakpak nito at ginamitan niya ito ng Z10. Ngayon makita natin kung gaano ka-basic na dinali nitong si Asta itong si Damnasio, and lilinawin ko lang wala pa sa Devil Union mode ngayon si Asta. Base form Asta lamang ito na gumamit ng kanyang Z10, and makita natin na binaboy niya talaga dito itong si Damnasio. Pinutol niya hindi lamang ang sword ni Damnasio, hindi lamang ang katawan ni Damnasio, kung hindi ang kanyang pakpak na nadamay pa sa slash. Kung ang ganitong kataas na level nga ng kalaban kaya ng talunin ni Asta ngayon gamit lamang ang kanyang base form, gamit lamang ang kanyang anti-magic manipulation na talagang napakataas na ng level ngayon, paano na lamang kung gagamit pa si Asta ng kanyang Devil Union mode? Now that is something that we will get to see pagdating ng laban ni Asta laban kay Lucio Socrates. But as of now, let us just immerse dito sa panels na to, dito sa chapter na to wherein nailabas ni Asta ang kanyang galit kay Damnasio and finally nakapagbigay na siya ng get back dito sa karakter na ito. Napaka-basic, napakadali at natalo niya agad ang Paladin Damnasio.
But what will happen ngayon sa Black Bulls? And to make things clear ha, hindi pa sila confirmed na patay tulad na lang ng nabanggit kanina ni Asta. There is a chance na makasurvive pa sila as long as matend agad ang kanilang wounds and mabigyan agad sila ng instant na recovery magic so that hindi nga maging malala at magkaroon ng napakadaming loss of blood sa lahat ng kanilang mga tinamong damage mula kay Damnatio. Pero I think itong si Gotye talagang mamamatay sa chapter na ito dahil kung mabubuhay pa si Gotye parang napakalaki naman ang plot armor ng Black Bulls nun. But anyways, yun lamang ang lahat para sa Black Clover chapter 366 and maybe sooner or later makita na nga nating mag-join si Asta sa laban ni Lucius at nitong si Yuno Gainbarial. If you had reached this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na ang bell button. It is the Updated Weeb Bedell. See you on the next one.